Kung sandamakmak ang mga basurang plastik, mas mainam na gumamit na lang ng organic bilang tulong sa kalikasan. Sa Laguna, patuloy ang tradisyon doon ng paggawa ng bayong gamit ang dahon ng pandan o tinatawag ding pamamandan. Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. Kahit saan ka tumingin dito sa Luisiana, Laguna, may makikita kang bayong. Mano-mano yang nililikha mula sa dahon ng pandan. Sa panahong parami ng parami ang basurang plastik sa bansa, mas nagiging mahalaga ang ganitong tradisyon. Tinatayang umaabot sa 2.7 milyong tonelada ng plastik ang itinatapon taon-taon sa Pilipinas. Sa mahigit 61,000 metriko tonelada ng basurang nalilikha araw-araw, halos sangkapat nito ay plastik. Karamihan ay mga pambalot, supot at iba pang single-use products. Kasama na riyan ang mga reusable bags at plastic na malamang ay nakatago sa inyong cabinet. Kaya naman, mas mainam ang organic. Si Nanay Pina, 60 taong gulang. Bagamat maproseso ang pamamandan, ipinagpapatuloy pa rin niya ito hindi lang dahil ito ang kanilang ikinabubuhay, kundi dahil naniniwala siyang may mabuting na idudulot ito sa kalikasan. Una sa proseso, ang pamamandan o ang pag-aani ng mga dahon mula sa puno ng pandan. Gawain namin ito araw-araw pagtapos nakukuha uli. Sagana sa pandan ang kanilang bayan. Bata pa lang, ito na raw ang kinagisnan niyang kabuhayan ng kanilang lolo at lola. Pag ganitong nakuha na, nilinasin na. Ang paglilinas ang tawag sa proseso ng pagbiyak ng dahon para numipis. Ito ang tinatawag na kampit. Makikita nyo, may dalawang sides. Depende to mami, no? May malaki, may maliit. Anong gusto nyo gawin ko, mami? Mami, hindi siya basta-basta. Dapat may control ka dun sa kampit. Hindi na ito magagamit. Pwede ba? Tatanigan mo na. Sasak na. Okay. Pagkatapos niyan, ibinibilad ang mga nalinas na dahon sa araw hanggang matuyo. Yun nga lang, biglang bumuhos ang ulan. Sabi ni nanay, hindi pwedeng mabasa yung mga payong na pinapaaraw kasi mabubulok. Ay siyempre sa pagod, napapaiyak. Ang sabi, nadaing na lang, may Diyos ko po, ito na ba talaga ang buhay namin? Sabi ko gano'n. Ay di yun, nakakaraos naman. Mahirap din itong pag ganitong hanap buhay. Wala kami ibang pinagkukunan, kundi ganyan. Pabili mo lang ng ulam, bigas, diyan na kinukuha. Mahirap man, isang bagay ang ipinagmamalaki ni Nanay Pina. Walang masamang epekto sa kalikasan ang kanilang produkto. Sana nga raw, hindi makalimutan ng mga susunod na henerasyon ang ganitong tradisyon. Hanggang sa kami ay mamatay, ayun pa rin ang ano namin sa mga anak. Kaya kahit gantong maulan, tuloy pa rin ang trabaho. Ang ilang pinatuyong pandan, pwede na munang ililo. Ang goal nito mga kapatid ay para lumambot no, yung pandan bago Bago lalahin. lalahin. At kapag malambot na ang dahon, pwede nang simulan ang paglalala. Sana'y tangkilikin pa itong ginagawa namin bayong. Hindi nakakasira ng kalikasan. Naglalaro sa 40 pesos kada piraso ang mga bayong ni Nanay Pina. O paano? Doon tayo sa natural at mabuti para sa kalikasan. Bea de Guzman, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.